Isang napakahalagang pagbabago at malaking biyaya sa simbahan pagkatapos po ng Second Vatican Council ay ang development o ang pag-usbong o pagyabong ng mga paglilingkod ng mga laiko sa simbahan. At ang tinutukoy ko po ay ang paglilingkod ng mga laiko sa loob ng mga pagdiriwang ng liturhiya. Patatandaan po natin na bago nagkaroon ng mga pagbabago sa Second Vatican Council, ang lahat ng mga gawain sa liturhiya ay gampanin lamang ng mga inordinahan. Kaya't magmula sa pagiging lektor at hanggang sa iba't ibang gawain sa altar ay ginagampanan ng mga naordinahan sa minor orders at sa mga major orders. Isang malaking pagbabago po na ginawa at ibinigay sa atin ng simbahan ay kung paanong ang mga laiko ay makikibahagi sa paglilingkod na ito na ginagawa natin sa pagsamba sa Diyos. Makikita po natin ang mahalagang desisyon na ito sa dokumentong Ministeria Quaedam ni Papa Paulo ika-6 na ngayon ay isa ng santo. Ito po ay ibinigay niya sa atin noong 1972 at dito napapaloob ang malaking desisyon ng simbahan upang anyayahan ng mga laiko na makibahagi sa paglilingkod ng simbahan lalo na sa gawain ng pagsamba. Dati po, katulad ng sinabi ko sa inyo, ang isang laiko na makikilahok sa mga gawain sa simbahan ay kinakailangang ordinahan para makilahok sa mga gawain sa altar. Kaya ang mga lektor, ang acolyte, ang subdeacon, lahat sila ay inoordinahan at ang tawag dito ay minor orders. Ngayon po, minamahal ko mga kapatid kay Kristo, noong 1972 ay tinanggal ng simbahan ang minor orders. At ito ay ibinase ni Saint Paul VI sa Biblia. At makikita po natin ito sa sulat ni San Pedro na nagsasabi sa atin na tayo ay bayan ng Diyos, isang liping marangal, isang lipi ng mga pari. Pinagdidiinan dito po na ang lahat ng mga binyagan ay nakikibahagi sa pagkapari ni Kristo. Saan po ibinase ni Pope St. Paul VI ang ganitong pagbabago? Ibinase po ni Pope Paul VI ito sa katunayan ng binyag. Bakit po? Sa binyag, ang lahat ng mga nabinyagan ay nakikibahagi sa pagkapari ni Kristo. Ang tawag po natin dito sa katekismo at sa theology ay Universal Priesthood of Christ. Ang pangkalahatang pagkapari ni Kristo. Ang lahat po ng mga binyagan ay nakikibahagi dito at binibigyan puntiin ito kapag nilalagyan at pinapahiran na ng langis ng krisma ang bininyagan at sinasabi ng pari ng binibinyagan ay pinapahiran ng langis sa noo ng bininyagan, ikaw ay nakikibahagi sa pagkapari, sa pagkahari at pagiging propeta ni Kristo. Kaya't ang lahat ng mga bininyagan ay nakikibahagi sa pagkapari ni Kristo. Ito po ang basihan. Dito po nakaugat ang pakikilahok ng lahat ng mga laiko sa pagiging lektor, sa pagiging sakristan, sa pagiging extraordinary minister of Holy Communion. Ang lahat po ay nakikibahagi sa pagkapari ni Kristo sa binyag. Kaya't dahil tayo nakikibahagi sa pagkapari ni Kristo sa binyag, kinakailangang maipakita at magbunga ang pagkaparing ito sa mga ilang paglilingkod na ipinagkakatiwala sa atin ng simbahan. Kaya't may lektor, kaya't may sakristan, kaya't mayroong usherettes, mayroong collectors, may choir, mayroong lektor, mayroong extraordinary minister of Holy Communion, at may iba't iba pang mga umuusbong na paglilingkod sa liturhiya. Ang lahat ng ito ay ang pamumulaklak at ang pamumunga ng biyaya ng binyag.
Kahit huwag niyong kalilimutan, minamahal ko mga kapatid kay Kristo, ang binyag ay kinakailangang makita sa bunga ng paglilingkod natin sa simbahan. Mga lektor, mga sakristan, mga extraordinary ministers of Holy Communion, lahat kayo, lahat ng mga naglilingkod sa simbahan, sa iba't ibang larangan ng paglilingkod sa altar, ang lahat ng ito ay bunga at pamumulaklak ng biyaya ng binyag sa pakikibahagi natin sa pagkapari ni Kristo. Ngayon pong panahon ng pandemya, lalo po tayong inaasahan na makibahagi sa paglilingkod sa simbahan, lalo na sa mga pagsamba. Marami pong mga bagay na ngayon ay kinakailangan tayo na lalo pang paigtingin upang ang mga kapatid nating hindi nakakalahok sa atin sa misa sa simbahan ay madala natin ang komunyon sa mga barangay, sa kanilang mga tahanan. Ang salita ng Diyos ay maipahayag sa ating mga barangay. Ang lahat ay mapigyan ng tugon sa paglago ng pananampalataya, sa pagtulong ng mga laikong tagapaglingkod sa pagsambasan sa Diyos. Kaya naman nakikiusap kami sa inyo, minamahal naming mga laikong kapatid. Makinig po tayo sa hamon ng panahon. Ang binyag, ang tinanggap nating pananampalataya sa binyag, ay kinakailangang bigyan natin ng bunga sa pagyakap natin sa mga paglilingkod sa simbahan. Bahagi ng pakikiisa natin sa misyon ni Jesus bilang isang haring lingkod at bahagi rin ng biyayang tinanggap natin sa sakramento ng binyag, ang mga nabinyagang laiko ay may atas na tungkuling gumanap sa mga gawain ng paglilingkod, lalo na sa liturhiya ng simbahan. Kung kaya nga sa pagdiriwang ng mga sakramento, lalo na ng banal na Eucharistia, may mga lingkod na naatasang tumuwang at tumulong sa mga pari upang magbigay at maghatid ng banal na komunyon. Sila ang mga tinatawag nating extraordinary ministers of Holy Communion. Itinuturo sa atin ng General Instruction of the Roman Missal number 162 na sa bawat pagdiriwang ng banal na Eucharistia, kinakailangang tiyakin na may sapat na bilang ng mga tagapagdulot nito upang masiguro ang maayos, may paggalang at banal na pagtanggap ng komunyon ng mga mananampalataya. Kaya, katuwang ng mga inordinahang obispo, pari at diakono na siyang pangunahin at ordinaryong tagapagbigay ng komunyon, nagtatalaga ang simbahan ng mga laikong lingkod o tinatawag nating extraordinary ministers upang tulungan ang mga inordinahang sa pagbibigay at paghahatid ng komunyon sa mga tao. Tungkulin ng isang extraordinary minister of Holy Communion, unang-una, na tulungan ang pari upang magbigay ng komunyon sa mga nagsisimba, lalo na kung may higit na maraming mga mananampalataya na dumadalo ng banal na misa. Ikalawa, sila din ang inaatasan na maghatid at magbigay ng banal na komunyon sa mga matatanda at mga may sakit na nasa kani-kanilang tahanan at hindi nakakatungo sa simbahan para magsimba. Sa Archdiocese of Manila, para maitalaga at maging isang ganap na extraordinary minister of Holy Communion, ang isang laiko ay kinakailangan isang Katoliko at huwaran sa pamumuhay bilang isang mabuting Kristiyano sa isip, sa gawa, at sa kanyang buhay pananampalataya. Pangalawa, kinakailangang siya ay humigit kumulang nasa 19 na taong gulang pataas. Ikatlo, nakatanggap na ng mga sakramento ng binyag, kumpil, at banal na Eucharistia. At kung siya ay may asawa, dapat
ay kasal sa simbahan. Dapat din na siya ay may katangi-tanging paggalang, malalim na debosyon, at pagmamahal sa banal na Eucharistia. At panghuli, nauunawaan ng mga bagay na may kinalaman sa banal na sakramento at taglay ang mga kinakailangang kakayahan at abilidad sa pagsasakatuparan ng kanyang sinumpaang tungkulin sa paglilingkod. Ang mga nagnanais na maging extraordinary minister of Holy Communion ay kinakailangang dumaan sa masusing paghuhubog at pag-aaral batay sa inihaing formation program ng Archdiocesan Liturgical Commission at ng kani-kanilang mga parokyang kinabibilangan. Sa panahon pong ito ng COVID-19 pandemic, mahalaga ang paghuhubog na ibibigay at pangungunahan ng mga kura-paroko sa kani-kanilang parokya sa pakikipagtulungan ng Archdiocesan Liturgical Commission at ng pamparokyang coordinator ng Samahang Extraordinary Minister of Holy Communion. Kapag naitalaga na maging isang ganap na Extraordinary Minister of Holy Communion, ang isang lay minister ay may tungkulin ngayong dumalo sa mga isasagawang taon ng paghuhubog o ongoing formation program upang masiguro ang tuloy-tuloy na paghuhubog at pagpapalalim ng kaalaman bilang isang laikong lingkod. Ang mga naatasang maging Extraordinary Minister of Holy Communion ay kabilang sa mga naatasang maglingkod sa liturhiya, lalo na sa banal na misa, kasama ang mga lectors, mga altar servers, mga cantors, greeters and collectors. At silang lahat ay may natatanging lugar sa altar o sa santuaryo ng simbahan upang marapat at maayos nilang magampanan ang kanilang tungkulin sa banal na misa. Sa karaniwang pagkakataon, ang mga na-consecrate na ostia sa banal na misang iyon ang idudulot at tatanggapin ng mga nagsisimba. Sa mga pagkakataon naman na higit na marami ang nagsimba at ang tatanggap ng komunyon at kinulang ostya, maaaring kumuha sa tabernakulo ang Extraordinary Minister of Holy Communion. Sa bahagi ng banal na misa sa paghahati-hati ng tinapay, at habang inaawit ang kordero ng Diyos, lalapit ang mga Extraordinary Ministers of Holy Communion upang dalhin sa altar ang mga siborya o ang mga lalagyan ng banal na sakramento na gagamitin sa pagbibigay ng banal na komunyon. Ngayong panahon ng COVID-19 pandemic, pinapaalalahanan ng mga lay ministers na mag-alkohol lagi ng kamay, magsuot din palagi ng face mask o face shield at magdala ng kani-kanilang sariling purificator na gagamitin sa tuwing may tatanggap ng banal na komunyon. Matapos makapagkomunyon ng pari, lalapit ang mga Extraordinary Minister of Holy Communion sa altar upang makapakinabang. Matapos ito, sila ngayon ay tutungo sa mga nakatalagang lugar upang magbigay ng komunyon sa mga tao. Ngayong COVID-19 pandemic, ipinapaalaala sa lahat ng lay ministers na ang komunyon ay ibibigay sa pamamagitan ng kamay lamang at hindi sa bibig upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Minsanan na lamang sasabihin ng pari pagkatapos niyang magkomunyon ang mga katagang ang katawan ni Kristo. At isahan na lamang din sasagot ang mga tao ng Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Kaya, hindi na kinakailangang banggitin ng lay minister ang mga katagang ito habang siya ay nagbibigay ng komunyon. Pagkatapos magbigay ng komunyon, ibabalik ng Extraordinary Minister of Holy Communion ang siborium o ang lalagyan ng banal na sakramento sa credence table at doon gagawin ang tamang paraan ng purification.
Ang mga sumobra o natirang ostya o banal na sakramento ay kaagad ding ibabalik sa tabernakulo sa altar. At babalik naman ang lay minister sa kanilang nakatalagang lugar sa loob ng simbahan. Bahagi rin ng tungkulin at gampanin ng isang extraordinary minister of Holy Communion ang maghatid at magbigay ng banal na komunyon sa mga may sakit at matatanda na nasa tahanan at hindi nakakapunta sa simbahan. Mahalaga na maunawaan ang kaugnayan ng pagdiriwang ng banal na misa ng pamayanan at ang pagdudulot o paghahatid ng komunyon sa mga tao. Ang mga extraordinary minister of Holy Communion o lay ministers ang tumatayong kinatawan ng pari at ng simbahan sa ministeryo ng pagdalaw at pagmamalasakit sa mga may sakit at matatanda, sila man ay nasa ospital o nasa kani-kanilang tahanan. Lalo na ngayong panahong ito ng COVID-19 pandemic na mahirap makalabas ang lahat, lalo na ang mga immunocompromised. Kaya, mahalaga na alam at nauunawaan ng isang extraordinary minister of Holy Communion ang kanyang tungkulin sa gawaing ito upang maging ligtas at maayos ang paghahatid ng banal na komunyon sa mga may sakit at matatanda na higit na nangangailangan ng biyayang kaloob ng banal na sakramento. Ilang mga paalaala na dapat pong tandaan ng ating mga extraordinary ministers of Holy Communion sa paghahatid ng komunyon sa mga matatanda at may sakit. Una, sa paghahatid ng banal na komunyon sa mga matatanda at may sakit at sa mga nagnanais na makatanggap nito dahilan sa hindi sila nakakatungo sa simbahan ngayong pandemic, kinakailangang sundin ng mga lay ministers ang inihaing safety protocols at ang nakasaad sa rito ng pagbibigay komunyon sa mga may sakit o yung tinatawag nating rite of Holy Communion and worship of the Eucharist outside the Mass. Ikalawa, kinakailangang may pyx o maliit na lalagyan ng banal na sakramento ang bawat isang lay minister upang ilagay dito ang ostya na dadalhin sa mga matatanda at may sakit. Iingatan niya dapat ito at bibitbitin pa uwi ng may buong paggalang sa banal na sakramento. Mahalaga rin na laging dala ang purificator upang magamit sa tuwing magbibigay ng komunyon. Pangatlo, dapat ay palaging may suot na face mask o face shield ang lay minister na naatasan sa ganitong gawain. Dapat din lagi siyang mag-sanitize ng kamay o maglagay ng alkohol bago at pagkatapos magbigay ng banal na komunyon. Ikaapat, mahalagang pagplanuhang mabuti kasama ng binuong Ministry on Healthcare ng parokya ang mga hakbang at gawain sa paghahatid at pagbibigay ng banal na komunyon sa mga may sakit at matatanda sa tahanan at sa mga nasa kapilyang sakop ng simbahan. Panlima, lagi ding dapat tandaan ng mga extraordinary ministers of Holy Communion na dapat ipaalaala sa mga dinadalaw nilang matatanda at may sakit ang regular na schedule ng pagdalaw ng pari sa kanila upang isagawa ang sakramento ng pagpapahid ng banal na langis sa mga may sakit, ang pagkukumpisal at pagbibigay ng banal na komunyon para sa kanila. Sa ganitong paraan, magiging mas handa sila sa pagtanggap ng banal na komunyon linggo-linggo. Mahalagang tungkulin ang dapat gampanan at isabalikat ng mga naatasang maging extraordinary minister of Holy Communion. Isa po itong natatanging biyaya na kaloob ng Diyos upang mapaglingkuran natin siya sa pamamagitan ng simbahan. Kaya naman, mga minamahal naming lay ministers ng Archdiocese of Manila, patuloy po nawa nating isaisip at isapuso ang mahahalagang aral na ito para maging maayos, palaging ligtas at tunay na banal at sagrado ang pagdiriwang natin ng mga banal na sakramento.